Hello, hello! Good morning again mga Fininvestors. Ito muli ang inyong lingkod, DJ Double D. Ito na po ang isang session natin ng DSP. Ito na po ang pangatlo. Inaano rin natin yung sounds para marinig. Okay. DSP number 3, ano ba yan? Yan ang Tale of Two Friends. Actually, ito ang isa sa pinakamaganda namin nagagamit din dito. Noon sa Kuwait din, tsaka sa Qatar. Kung paano i-convince yung mga kababayan natin na dapat pala maging business-minded muna sila pagdating sa pagkuha ng investments. Simple lang siya. So, ito yung mga matututunan natin dyan. Mindsetting natin ng business muna bago yung long-term na obligation, like yung mga bayarin nga sa yung hinuhulog-hulugan sa ating mga investment, no? So dapat pala may balik siya, may magandang return of investment. Iko-compare natin yung isang tao na business-minded at saka isang traditional type. Marami naman talagang Pilipino na traditional pa rin hanggang ngayon, syempre, no? Yan ang nakagisnan kasi, pero ang mission natin dito is ma-convert nga sila na maging negosyante. Pakita natin kung ano ang benefits ng mga global entrepreneur. No? Ito yung katulad natin nga, yung mga iba natin kasama na na-convert na sa ganitong thinking. Simple lang siya. Parang dalawang magkaibigan ay pumunta sa Fininvest, sabay na sabay. Pangalanan lang natin siyang Alsen at saka si Globert. Yan, si Alsen at saka si Globert. Sabay pumunta sa Fininvest office. At sabay din silang nag-reserve, sabay silang kumuha ng property. At ang monthly down payment nila is parehas din, no? Nasa 15,000 pesos, palagay na lang natin. Ngunit si Alsen, nakikita nyo doon sa taas, siya ay kumuha ng isang bahay. Yung pangarap niyang bahay, wala namang masama, no? Samantalang si Bert naman, si Globert, no, yung kanyang kaibigan, ay kumuha naman ng isang condominium. Yun nga, yung talagang sinishare natin sa mga kababayan na magandang business, yung may rental potential, no? 15,000 din yung kanyang monthly. So, meron siyang difference kasi kung titignan nyo, after, let's say, 2 years, no? Si Alsen, syempre, galing naman sa kanyang kinikita pa rin yung panghulog niya sa bahay. So, talaga naghuhulog pa rin siya ng continuously ng 15,000. Samantalang si Bert, nag-iba ang storya. Kasi si Bert, yung kanyang condo is na turnover na, no? So pag turnover, approximately lang palagay lang natin meron siyang rental rate na 30,000 mula doon sa kanyang kinuha investment. So napaupahan na siya. Ang maganda pa kasi dyan, may leasing office tayo na tutulong sa atin. So effectively talaga makikita mo yung kanyang hinuhulog na 15,000 ay galing na doon mismo sa rental income niya. So ang maganda dyan, may sobra pa siyang 15. Palagay lang natin, no? More or less lang naman. Yan po yung pagkakaiba, may sobra pa siya. So parang self-sustaining na siya, no? Galing na rin dun sa kanyang rental income, yung kanyang panghulog. Magkaiba yung sila na storya. Ngayon, titignan natin, syempre, sa pagtagal ng panahon, after 6 years, itong si Alsen, still, syempre, naguhulog pa rin siya from his own pocket, no? Kasi nga, gusto niya ma-fulfill yung kanyang dream house. Samantalang si Globert, nag-invest na naman ng isang condo kasi meron pa siyang sobra, eh. O, kung titignan nyo, sobra pa siya, eh. So, kumuha uli siya ng dalawa. Ngayon, after 6 years, na turnover na rin yung isa, no? So, effectively, dalawa na yung napapaupahan niya na condo nga niya, na unit, no? So, ibig sabihin, yung dalawa niyang condo, kumikita na ng 60,000. Tapos meron siyang monthly na dalawa, palagyan lang natin 30, no? That's 15. Galing din yun dun sa kanyang kinikita sa condo. Yun ang maganda doon kasi self-sustaining nga, eh. At may sobra pa na 30. So ito lang medyo exaggerated lang ng konti yung drawing, no? Pero ganito rin naman talaga magiging finish line nilang dalawa. Si Alsen, after 15 years, ayan, talagang medyo ugod-ugod na, no? Kasi hinulugulugan niya talaga yung kanyang kinuhang bahay na pangarap niya na for 15 years. So ayan, galing yan lahat dun sa kanyang kinikita dito sa abroad or kung saan man kinikita niya, no? So na-fulfill naman, in fairness, nakuha naman ni Alsen yung kanyang bahay, ngunit talagang 15 years niya binuno yun. Ganun ang malaking pagkakaiba nun. Samantalang si Globert, ito tignan nyo mga Fininvestors, si Globert, meron ng dalawang condo, yung nauna niya kinuha, may dalawang properties na siya, na napapaupahan niya pa, na ano yan, income generating, no? Plus, dahil hindi niya nagagalaw yung kanyang sahod, at meron pa siya mga extra pa na naiipon from the rental income, hindi lang isang ganitong bahay na bungalow ang nakuha niya, maaaring mas malaki pa, kasi meron pa siya mga source of income, eh. So, yan ang nakuha niya, dalawang condo, plus mas malaking bahay, at meron pa siyang income na 30,000 kasi lagi naman tumataas ang rental by every year kasi yan, no? So yan pagkakaiba nila, kung titignan mo magkaiba sila ng finish line. Parehas, saglit lang bro.
Alika bro, alika, dali, naka-video tayo eh. Papakilala ko sa inyo si Ray, commercial muna. Dali, ito na yung ating DST. Si Ray, isa sa pinakamasipag natin kasamahan. Sir, good morning po. Pogi, no? Thank you very much po. God bless. Baka natalent mo. So magkaiba sila ng finish line. So makikita mo dito is si Alcen, nakuha yung bahay after 15 years pero galing natin sa sahod. Samantalang si Globert, wow, itong gusto ko. Kaya dito na nakukonvince yung mga iba nating kliyente na, oo nga, kung pakikita natin yung Tale of Two Friends, parang mas gusto ko na maging katulad si Globert. Ito muna, negosyo muna tayo, meron ako mas maraming property at income generating, ito na papalit sa aking income pagdating na araw at nakuha ko pa rin yung bahay ko. Yun! So, some tips pa lang yan. Bukas ulit, meron ulit tayo yung DST number 4. Marami pa ito mga katipuneros and investors. So, salamat sa walang sawang pagnood at sana po yung nakatulong na naman kami ngayong araw. Ito muli ang inyong lingkod, VJ na pala, hindi na DJ. Dati DJ lang na, ngayon is VJ, double D. See you again!